Sun God Nika ni-reveal na sa Elbaf talaga siya nagmula. Bali lumabas na nga ang karagdagang spoilers para sa paparating na chapter 1114. Kung sa brief spoilers nga nabanggit yung patungkol sa pagpapakita ng mga tao sa iba't ibang parte ng mundo na nakikinig kay Vegapunk, ngayon nga pinangalanan na sila. Una na nga dyan itong si Fleet Admiral Akainu. Nakikinig nga daw siya sa announcement nitong si Vegapunk at as usual ipinakita daw na nagagalit siya. So hindi nga tinukoy yung direksyon ng galit na to ni Akainu. Kung direkta ba ito kay Vegapunk o nakadirekta sa world government? Yes, may sapat na rason nga para magalit itong si Akainu sa world government dahil ever since nga tinatrato siya nitong mga Gorosei bilang puppet nila. Kaya it makes sense na magalit siya sa mga ito dahil sa hindi pagsasabi sa kanya ng katotohanan. Ang sumunod naman yung sinna sa Impel Down. Dahil nga daw sa mga nire-reveal ni Vegapunk sinuggest daw netong si Doflamingo kay Magellan na lumipat sila sa mas mataas na lugar. Sa tingin nyo bakit nagsasuggest si Doflamingo ng ganito kay Magellan? Obviously dahil sa alam ni Doflamingo itong mga bagay na to at panigurado na hindi lang itong nire-reveal ni Vegapunk ang nalalaman niya dahil marami pang iba. Paano ko nasabi? Dahil sa kanya na nga rin mismo nang galing na meron nga daw hidden treasure itong Mary Joa. Nabanggit nga rin niya yung philosophy ng pagiging masama na itong mga celestial dragons although sila ang nasa power. At since technically nga may dugong celestial dragon itong si Doflamingo, in fact nanirahan pa siya mismo sa Mary Joa, paniguradong may mas malalim pa siyang nalalaman bukod sa i-reveal na to ni Vegapunk. Maybe nung mga panahong nasa Mary Joa pa siya nakatira secretly siyang nakapasok sa hidden chamber. Or worst nakita niya pa itong si Im Sama. Kung magkataon nga at may koneksyon itong sila Imo at Doflamingo noon pa, it makes sense na nga kung bakit fino-foreshadow ni Oda itong si Imo sa pamamagitan mismo ni Doflamingo. Tulad na lang ng scene na to kung saan very similar nga yung moments nila. Anyway, ang sumunod ngang impormasyon sa spoilers sinasabing pumunta daw itong si Gorosei Saturn sa lokasyon ng Mother Flame. Kung matatandaan nyo sa last chapter wala ngang intensyon itong si Saturn na labanan itong Straw Hat Pirates since nagmamadali nga siyang hanapin yung pinanggagalingan ng broadcast ni Vegapunk. Bali ngayon nga kinumpirma na although inatake siya ng grupo nila Nami, nagpatuloy pa rin siya papunta sa Labo Base. At since ni-reveal na nga na ang lokasyon daw ng Mother Flame as per York nasa first floor ng building B, mukhang nandito na nga siya ngayon. So ni-reveal na nga rin daw ang itsura netong Mother Flame. Isa nga daw itong apoy na nasa loob ng isang tangke. Kung matatandaan nyo sa pag-uumpisa ng arc na to, specifically in chapter 1065, nabanggit nga ni Franky yung pagkamangha niya sa buong Egghead Island. Kung paano ito tumatakbo at kung gaano ito ka-futuristic. Kaya naman natanong nga niya kung paano daw ba napapatakbo ang mga ito. Ano daw ba ang ginagamit na power source netong sila Vegapunk? Ang sinagot nga lang ni Lilith sa mga oras na to gumagana daw ang lahat sa pamamagitan ng apoy. Kino-convert nga daw nila itong apoy sa iba't ibang klase ng energy. At since kinumpirma na nga sa spoilers na ang Mother Flame daw isang apoy, makokonekta nga natin na yung tinutukoy ni Lilith na nagpapagana sa buong Egghead Island itong mismong Mother Flame. So ano bang relevance neto sa nangyayari ngayon sa Egghead Island? Ibig sabihin kung yung Mother Flame na isang apoy ang nagpapagana sa buong system netong Egghead Island, it makes sense lang na i-turn off ito ni Gorosei Saturn. At I'm sure na may isip niya ito. Dahil gaya nga ng sinabi niya na isa nga daw siyang scientist, I'm sure na magkaka-idea siya na once napatayin niya na o i-turn off niya na itong Mother Flame, paniguradong hihinto ang buong system netong Egghead Island. Mawawala nga yung barrier sa Labo Base at possibly na mawawala rin itong broadcast ni Vegapunk. Bali hindi naman mawawala, ina-assume lang natin. At sigurado na ganito rin ang iniisip ni Gorosei Saturn. Ina-assume niya na kung iti-turn off niya itong Mother Flame, may tsansa na ma-turn off din itong broadcast ni Vegapunk. Paniguradong ang gagawin niya ito. Lalo na at wala na siyang choice at nasa desperado
delikadong sitwasyon na siya. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers, sinasabing makikita daw ulit nating maglalaban itong sila Luffy at Gorosei Mercury. Kung matatandaan nyo sa last chapter, inatake nga ni Luffy itong si Mercury gamit ang Red Rock. Pero imbis nga na masaktan itong si Mercury, si Luffy pa ang nasaktan. Kaya naman this time nga naka-gear 5 na daw itong si Luffy nung umatake. At nakaka-curious ngang malaman kung ano ang naging resulta neto. At habang nangyayari nga daw itong scene na to, nagpatuloy pa nga daw itong announcement ni Vegapunk sa mundo. Nireveal nga daw niya na patuloy niyang pinag-aaralan ang mga poneglyphs at ancient history. At sa pag-aaral nga daw niya na to, natuklasan niya na may isang tao daw na nabuhay 900 years ago sa isang advanced na kingdom. Yung katawan nga daw ng tao na to stretchable or elastic at very similar nga daw yung appearance neto sa Sun God Nika ng Elbaf. Ang pangalan nga daw ng tao na to Joy Boy. Itong si Joy Boy nga daw ang kauna-unahang pirata sa history. Bali itong impormasyon nga na to medyo magulo pa. Kaya naman tatalakayin na nga lang natin to sa mismong chapter review natin. Since titignan nga natin yung way kung paano ito sinabi ni Vegapunk. Plus sinabi nga rin sa spoilers na nag-react daw si Im-sama sa statement na to ni Vegapunk. Meaning mas malilinawan tayo once na makita na natin yung mismo panel neto. Pero ang sigurado nga tayo ngayon konektado talaga itong si Joy Boy sa Elbaf kung saan nagmula itong Sun God Nika. Kaya naman mas nagigets na natin ngayon na itong malaking straw hat na hawak ni Imu mula sa Hidden Chamber nagmula talaga kay Joy Boy. At since malaki nga ito alam nyo na ang ibig sabihin. It's either isang giant itong si Joy Boy, isang buccaneer, or anything na malaking nilalang. At during Thriller Bark Arc nga pinatikim na tayo ni Oda sa kung ano ang possible na makikita natin once na magkaroon na ng flashback itong si Joy Boy. Dahil nakita nga natin mismo itong si Ors na may kakayanan ng Gomo Gomo no Mi. Ito nga yung time na ginamit niya yung shadow ni Luffy. Nai-stretch nga niya yung parte ng katawan niya sa mga oras na to. Kaya naman kung sakali nga at isang ang giant or buccaneer itong si Joy Boy, ganitong ganito ang masasaksihan natin sa flashback niya. Sa part naman ng pagko-confirm na nagmula talaga sa Elbaf itong Sun God Nika, nakita na nga nating mangyayari ito. Dahil may foreshadowing na nga nito sa flashback ni Big Mom. Ito nga yung oras na makailang beses binabanggit ni Mother Carmel itong patungkol sa Sun God. Anyway, ayan na nga yung mga impormasyon sa karagdagang spoilers para sa paparating na chapter 1114. Gaya nga ng sinabi ko, yung ibang hindi natin natalakay, pag-uusapan na lang natin sa mismong chapter review natin na ilalabas malamang ngayong Thursday or Friday na. Kaya stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!